Mapera lang yan. Alam ko yun. Mapera lang yan. Ganyan lang yan. Alam ko yun. Kaya mo, minalabis na kumbaga, ginusto ko na rin na maipakita sa nakararami, sa komunidad natin, na Maximum Security Compound, kung sino ba talaga si JB. Actually, JB, no, isa rin sa mga itinong sa akin na hindi ko lang alam kung lumabas din sa news. Abo. Ano daw ang source ng mga funding dito? Sabi ko yung foundation, pero nung during that time, nalimutan ko yung pangalan ng foundation. Munti Paraiso Foundation Incorporated po. Pero nung during interview na yon, sabi ko may foundation yan. Maraming tumutulong yan, foundation yan. Hindi ko lang talaga maalala yung pangalan ng foundation, pero yun. So yung mga papeles po yan ng Munti Paraiso Foundation, lalabas din po sa programang ito para po sa kalinawan ng lahat. So may dagdag na rin po natin yung mga pinagkakakitaan. Kung mapapansin ninyo, may mga tindahan po tayo dyan. Pero yan po ay non-profit. Lahat po ng kinikita niyan ay bumabalik din po sa mga facility. Tayo po nag-organize ng Munti Paraiso Foundation Choir, yung koral. Nakakita nyo, siyempre, ang t-shirt, hindi naman hubiro. Kung magpalit sila niyan, yung pang-merienda, simpleng mga ganun ba kailangan natin i-provide. Yung visiting area natin, kung mapapansin ninyo, 3 years ago, 4 years ago, wala po tayong visiting area. Meron lang po tayong kapiranggot na espasyo na halos ganito kalaki, na ang reklamo ng mga tao, at nakita ko rin naman, kailangan mo pang magbigay ng sa empleyado, para lang mapagbigyan ka makipag-usap doon sa dalaw mo kahit isang oras. So nakita ko po yan. Hinanapan po natin ng paraan, sa tulong din po at suporta ng administrasyon ng panahon na yon. Sige, kausap ka ng mga tao na pwedeng tumulong sa atin. Kasi sa ngayon, walang pondo ang gobyerno. Naitayo po natin ngayon yung malaking visiting area natin sa likod ng 9A. At ngayon, meron pong kantin dyan na kumikita rin po at ginagamit din po pang-maintain naman dun sa facility. So sa tingin ko, nagkaroon siya ng impresyon na kasi idagdag pa natin yung idalaw. Yung idalaw na ginagamit ng mga kasama natin ngayon hanggang ngayon. Mga kaibigan din mo natin ang nag-provide para maitayo yung opisina na yan. But of course, yung mga computers na ginagamit, galing po sa Bucor. Sa opinion ko lang po, Monsi, parang nag-iisip ang mga tao rito dahil hindi ko naman nga nasasagot. Dahil ang katwiran ko alam naman ng mga tao, matalino naman siguro, kaya hindi ko na kailangan i-explain. Pero mali pala ako, kailangan pero pala papaliwanag ako. Minsan kasi yung pananahimik, minsan parang nilalagay mo yung sarili mo sa nilalagay mo yung sarili mo sa isang lugar na parang nagpatalo ka, yung pananahimik. Sa akin kasi, Monsi, kanina nga, halos na pagsabihan ako ng isang kaibigan natin, hindi ko na lang banggitin kung sino. Sabi ko, kailangan ko na yatang lumabas sa BTV3. Kailangan ko yatang mabigay yung side ko. Kasi, hindi yata kilala si JB kung sino talaga siya. Sabi niya, lesson learned sa'yo yan. Kasi masyadong ang tahimik. Yung mga politiko nga, gumagamit pa ng placard, para lang makilala kung sino sila. Sa akin, mga katwiran ko kasi, ako yung tipo ng tao na resulta lang lagi ang importante sa akin. Meron nga akong kwento nakapagpagawa po tayo ng comfort room sa tulong nung pinag-ambag-ambagan diyan sa Dorm 2B. Napakaganda yung palikuran. Dahil may issue na concern na tungkol dun sa VIP treatment kay Peter ko, na ang ganda-ganda ng kwarto niya pero hindi naman siya nakakatulong sa brigada. Saksakin na namin yan Parang may ganun pa. Sabi ko, wag. Kasi siya nagpagawa ng CR. Kahit na alam niyo nang hindi naman. Natuwa si Peter dahil nalaman niya na pinagkalat ko siya nagpagawa ng CR. Natuwa sa kanya yung mga tao. Pogi po sa kanya. Pogi po sa kanya dahil doon, pinalakpakan po siya Inilabas ko siya. Mga kasama, itong kapatid natin, si Peter ko, siya nagpagawa ng banyo, nagulat siya, hindi palakpakan. Magkausap na kami. Sabi niya, maganda gawa mo Tulong ulit ako. Ano ba pwede pagawa? Kaya yun, nagduktong-duktong na. Pumutok siguro yung balita sa mga Chinese community na si JB, maganda kaibigan. Kasi pag tumulong siya, sasabihin niya, kayo tumulong. So, nagkanya-kanya ho yan. Si Vicente C, paayos ko yung 9B. Si Buratong, paayos ko yung 9B. So, si Vicente C, kaibigan ka na rin. Oo, lapit sila. Ano rin ba yung may tutulong? Yung mga kaibigan sa labas, punta rito kasi po, ako naman hindi naman po sa, hindi naman ako nanggaling sa mahirap na pamilya. Pero hindi naman din po ganun kayaman. So, nasanay din po ako na meron akong mga nakakasama na may nakakalubag sa buhay. Nung nakulong ako sa maagang edad, tuloy-tuloy po yung tulong sa akin kasi pwede nyo pong ipagtanong kahit sa Manila City Jail at saka sa Bikutan. Marami po tayong natulungan dyan. So, yun po. Nabanggit ko kanina na kahit saan manggaling nakakatulong naman sa mga kasama Siguro nagkaroon ng impresyon ng komunidad na to si JB Sebastian big time. Si JB Sebastian big time. Si JB Sebastian maraming pera. Kaya lang hindi na ho napag-usapan yata kung ano yung nagawa ko. Hindi ko kasi yata kinikwento. Wala ho yata kasi akong pinagsasabihan.
nga eh. Mas maugong ho yung kwento na si JB Sebastian may sinapak. Si JB Sebastian may pinalo. Minuro, minuro. Si JB Sebastian may nilusob. Pero hindi na ho aalamin kung ano yung pulot dulo. Yun ho ang lipunan. At ako'y naumay magpaliwanag. Talagang gano'n kahit nasa media, di ba? Yung mga ginagawa natin maganda, katulad nun, talagang nag-effort kami mga staff ni director na sabi kasi ng director, magpa-interview na kayo. Sinabi namin lahat ng punto rito, ng rehabilitation, walang lumabas nun. Una sabi nila, hindi daw umabot sa editing. Baka daw kinabukasan. Kinabukasan, wala. Hindi talaga lumabas yun, yung sila Bobot Diaz, mga ganon. Mabuti nga po at nalilinaw natin ngayon sa komunidad na sinasabi niyo po yung tunay na kwento, pero sadya lang talaga ang media baka nakalimutan lang talagang i-edit o hindi lang talaga lumabas. Kunin na lang natin sa ganun. Kaya lang, kailangan yata silang humingi ng paumanin sa atin dahil iba yung nagiging pero hindi rin natin impresyon. masisisi kasi yung mga reporter. Sabi nga nung reporter, kami, nag-iipon lang kami ng balita, ina-edit nila sa news. Bigyan nyo kami ng programa. Sa kanila yun kaya hindi rin natin masisisi yung reporter, no? Pero, ngayon, may inaasahan pa nga sa akin ng mga ibang mga balita, yung mga reporter, sabi ko, nakakadala yata. Pero sige, subukan ko. Nagpadala ako ng mga picture ni Cardinal Tagle kahapon na dumating. Hopefully, ilabas na yun o nailabas na yata. Pero yung tungkol dito sa'yo, JB, at po, linawin po natin. Pero nasagot ko po ba ng maayos yung tungkol dun sa bahay? At ako naman, nakapagpaliwanag din naman ako. Ayoko kasi sabi ng kapatid ko, Kuya, napahamak mo yata si JB, di ba kaibigan mo yun? Sabi ko. Iyak si Mrs. Sabi ko, kaibigan natin yan. Kaya lang, alam mo naman ng media. Pero yung concern po talaga, kumbaga, tapos na po siguro yung akin. Okay, para malinaw pa. Yung sa iba po, yung sa ibang concern po. Okay, ganito pa, JB. Lahat po ng gusto niyo tanong. May tinanong din sa akin ng media na may nabanggit daw si Herbert na isang tao lang may kagagawa nito. Sa palagay mo ba ikaw yung tinutukoy? May nasa isip sa akin na dating director Maaring yun Maaring yun maaring kung ipagpalagay na rin po natin kung sakaling ako. So ganito, kahit naman po walang sinasabi si kaibigang Herbert na ako yung pasimuno o ako ang nakakaalam nito, ipagpalagay natin na kung sakaling ako. At kung sakaling ako yun, tinatanong niyo po ba kung... anong feeling mo? Yun nga po, maniwala o kayo o hindi Itong si Herbert, naging magkaibigan kami matalik Pwede naman yan i-confirm sa community na minsan na halos gabi-gabi. Alam ko yun. Nagte-tennis kami, sabay kami kumakain. Minsan may style pa yan na hindi ako kakain pag wala si paring GB rito Kaya ginagaya ko na kung paano yung salita niya. Kaya lang dahil nga doon sa tingin ko sa mga nakapaligid sa kanya, inaakala nitong mga taong to dahil sa itinuturo ko yung tama kay Herbert. Yung maging matipid, yung maging simple. Tingin ko yun yung pinagsimulan ng problema namin. Dahil akala niya, yata, porkit wala na akong aircon, nagagalit ako sa kanya o nagtuturo ako kasi may aircon siya. Dahil akala niya yata, porkit wala na akong concert, akala niya na yata, nagagalit ako sa kanya kasi nagko-concert siya. Kasi meron nung mga series of events na nahulihan daw ng barel. Sabi ng opisina, itong mga tao na nakapaligid sa kanya. Sa batas naman, sa totoo lang, pwede naman niyang sabihin na hindi kanya yon dahil sa tao niya lang yon. Kaya lang, meron din nung isang insidente na nahulihan ulit ng barel. Ang problema, nagkaroon ng report at meron nung tayong pwedeng ipakita na sinasabi niya na, bakit laging tao ko inuhuli niyo? Ang naging problema na tie up tuloy siya sa mga ibang ulihan. Na imbis na sana wala naman siyang alam. Bakit inaamin niya na tao ko inuhuli? Ito pa mo masama. Bakit daw yung tao ko hindi inuhuli? Yun nga, ganun nga. So, nakakarating lang ho sa akin yan, kaya lang minsan hindi ko naman pinapansin. Minsan naman daw magsi-search, or hindi ba papapasok yung dalaw, pero laging ako yung nakikita niya. Siguro, minasama niya, yung mga panahon na magkaibigan kami, at hanggang ngayon naman, kaibigan ang tingin ko sa kanya. Sa totoo lang hindi ako nagagalit, ako naaawa. At paliliwanag kung bakit ako naaawa. Kasi nga nagkaroon ng impresyon na baka lahat ng pagkakamali niya, nasisisi niya sa akin. Baka iniisip niya na kaya siya nahuhuli, tinuturo ko. At siguro naiisip niya na baka hindi ako hinuhuli kasi malakas ako. Uulitin ko kasama yan sa mga uulitin ko kasama yan sa mga kumakalat dito. Sabi ko nga sa mga operatiba nating kaibigan, sabi ko dapat, pag nag-conduct kayo ng searching, at pag wala kayong nakuha, dapat may report din. Kasi nagmumukhang hindi nyo ako sinesearch.
Oo. O, ngayon tatanungin ng mga tao, si JB ba, malakas ba yan? Hindi. Sinesearch ko palagi. Sa totoo, naiiyak nga ho ako Sabi ko, bakit ganun? Minsan harap-harapan, kung kailan may okasyon, doon pa sinesearching yung mga tao ko. Kaya lang ako wala talagang nahuhuli. Kaya kung minsan, bossy, gusto nyo, tanungin nyo ako kung may baril ba ako. May baril ka Oo, ba? may baril ka ba? Parang ganito, salitang bilibid. Ebidensya ho ang pinag-uusapan dito Oo. Kung sasabihin kong wala, sabihin ng mga tao Oo. pero ganun ho talaga ang tao mamahusga Yun lang cellphone. Pag naroon bilanggo dyan, tanongin mo, may cellphone ka ba? Kaya lang, ang usapin po rito, may nahuli bang baril sa akin? Oo. Wala po. Oo. Pangalawa, ang tanong, sinisearching pa ako? Palagi po. Ang problema, sabi nga dyan magaling lang yata si Commander JB. Ang mensahe ko lang po dito ganito. Kami naman po matatanda na. Hindi naman din kami mababait dati. Sana lang,